raw siya ang most guilty. Ito ang pinanindigan ni Janet Lim Napoles sa kanyang extended affidavit. Ang dapat daw singilin ang mga mambabatas at opisyal ng gobyerno at hindi raw siya na walang alam sa batas. Nadala lang din daw siya sa inakala niyang legal na operasyon. Bukod sa mga nakatransaksyon niya sa pork barrel scam, pinangalanan din ni Napoles ang ilang senador na di umano binigyan niya ng campaign funds. May report si Jamsi Santos. Mga mambabatas at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ang idiniin ni Janet Lim Napoles sa pork barrel scam base sa kanyang extended affidavit. Sila raw ang may pakana ng lahat. Una sa alphabetical na listahan si DBM Secretary Butch Abad na di umano'y nagbigay sa kanya ng ideya noon na magtayo ng mga NGO. Mariin itong itinanggi ng kalihim. Ang binanggit ni Napoles na tulay raw niya kay Abad na isang Manuel Harmin, simpleng kakilala lang daw ni Abad at kailanman ay hindi niya ginamit bilang ahente. The crux of the matter, ang importanteng malaman dito, ay yung sinasabi niya kasing may proyektong nagkakahalaga ng 10 milyon piso na parang ang kanyang ipinapahiwatig ay pinagkakakitaan ko at siguro nung tinutukoy niyang Batanes Electric Cooperative. Dito sa DBM, tinignan namin yung records. At nung taon na yon na year 2000, wala namang sa PDAF allocations sa distrito namin, wala namang napunta sa Batanelco. Giit ni Napoles, buong akala raw niya illegal ang kanyang mga ginagawa dahil mambabatas ang mga kausap niya. Nang lumaon daw ang operasyon, mismo mga mambabatas o kanilang mga ahente umano ang lumalapit sa kanya at nagsasabi kung magkano ang kanilang gustong komisyon. Sa bagong listahan, 20 dati at kasulukuyang mga senador ang sinasabi niyang kanyang nakatransaksyon. 3 sa kanila, binigyan pa raw niya ng pera para sa kanilang kampanya. Si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Cheese Escudero at dating Senador Manny Villar. Nang silipin ng GMA News ang listahan ng campaign contributors ng 3, walang Napoles na nakalagay. Tinatanggihan ko yung magbibigay ng pera na hindi ko kilala, no? Or hindi solid yung reputation. So it's absolutely false. That's why tinutuloy ko yung hamon sa kanya. Kahit saan, kahit kailan, magharap-harap tayo, malaman ng tao kung sino nagsasabi ng totoo. Noong 2010, nangangampanya na ako para sa Noybi. Hindi ako kandidato, ako nagpa-aresto, ako nagpapalagay sa kanya sa maliit na kulungan. Marahil bawi at pampagulo niya ng isong ito. Sabi ni Manny, libo-libo at daan-daan libo nakilala ko noong 2010 at hindi siya natanggap ng political contribution sa hindi niya kakilala. Do you think naman kailangan ni Senator Villar? Sinabi rin ni dating Senador Manny Villar sa isang pahayag na hindi sila nagkaroon ng personal o opisyal mang kaugnayan ni Napoles. Ilan pa sa mga bagong pangalang lumitaw sa listahan ay ang ina ni Senador Jingo Estrada na si dating Senadora Loy Ejercito. Nalulungkot siyempre pati siya nadadawit dito sa controversy ng PDAF. Mami ko nung bago senador hindi niya alam yung mga Paano paggamit? yung mga pork barrel. Nabanggit din ang pangalan ni dating Senador Nene Pimentel. Nakausap na raw ni Pimentel ang sinasabing ahente niyang si Mon Arcenas at sinabi na raw nitong hindi siya tumanggap ng pera para sa dating senador. Di po totoo. Ni isang sentimo wala akong tinanggap mula kay Napoles o sino bang mga ahente, kunwari. Pinagtanggol naman ni Senador Coco Pimentel ang dating asawang si Jewel May Lobaton na nakalista bilang ahente niya umano. We will file perjury as well as some libel cases. As far as I'm concerned, her entries are lies. So, well, I have personal knowledge of her lies. Ang mga nauna ng pinangalanan sa mga dating listahang inilabas, muling itinanggi ang akusasyon. I think the affidavit speaks for itself. I have not met Ms. Napoles. I have never had any dealings with her. That is hearsay. Ibig sabihin without us knowing anything except that dumating na sa DA yung budget, yung pala nilista na agents ko sila. Yeah, to me that is unjust and unfair, no? Parang walang verification. I don't have any PDAF that was coursed to her. This was DA that was conduited to parang, if I recall it correctly, kaupdanan, but that was delivered. Kahit kailan, hindi raw personal na pinakinabangan ni Senador Loren Legarda ang kanyang PDAF.
Sabi naman ni dating Cavite Congressman Gilbert Remulla, kung totoong nakipagtransaksyon siya, ay bakit walang detalyeng maibigay si Napoles ukol dito. Ang Department of Agriculture na ayon kay Napoles ay kasama sa shopping list ng mga mambabatas, maringing itinanggi na nagamit ang ahensya sa pork para scam. Sa kabila ng mga isinawalat ni Napoles, duda raw si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang kredibilidad. Posibleng ginawa lang daw ni Napoles ang listahan para mawala ang galit ng publiko sa kanya. Hindi niya mapapagtanggol sa sarili niya, kaya gagawin na lang niya, pabahuin lahat. At sa ganung paraan, parang medyo bumuong na rin siyang konti at siguro ma-delay nga ang mga kaso naman sa kanya. Jam Cesante, GMA News.